Hello Gemini, salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising sign and Venus general reading para sa sign ng Gemini. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yon. Maaaring sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayong reading doon. So, subscribe lamang po tayo para maabutan natin yon o makita natin agad. Maaaring doon makarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan para tayo ay mapadpad dito. Bukod syempre sa algorithm, ano po. At ang dahilan na yon ay maaaring mensahe dyan sa card na yan o mensahe sa oracle card o mensahe dito sa narrative na susunod. Okay, mukhang meron kang gustong gawin. Alam mo, nawawala ng gana. Yan ang main energy, core energy na napipick up ko dito. Nawawala na ng gana si Gemini. Hindi ko alam kung sa relationship ito. At kita mo yun, no? Na-offeran niya ng hot, I don't know what that hot thing is. Hot coffee, hot tea, itong si mermaid. Pero ayaw niyang tanggapin. Parang gusto niya magmukmuk na lang. You want to take your time para pag-isipan siguro ang mga bagay-bagay. Wala kang gana gawin ng anything. Pwede din na depression ito. Everything is stagnant para sa'yo. Parang walang movement. Wala, hanggang dito na lang ba ako? Pero it's not, hindi siya masyadong hanggang dito na lang ako kasi wala pa sa contemplation. It's more of parang ayaw mo nang exertan ng energy ang kahit ano pang bagay. At ito ay maaaring may kinalaman sa isang tao na very, very controlling or very, very dominant, hawak ka sa leeg ng isang tao sa buhay mo. Pasensya na po kung may narinig kayo na ingay. Medyo malakas ang ganap yung chorus ng aso ng kapitbahay namin. Anyway, merong isang tao sa buhay mo na napaka domineering siya. Puwedeng Aries, Leo, Sagittarius ang sign na ito. Parang gusto niya kung ano yung iniisip niya, kung ano yung gusto niya mangyari, yun dapat ang masunod. Parang hindi ka dun sa point, lagpas ka na dun sa point na nagre-resist pa. It's more of parang, wala na akong pakialam. Ayoko nang pag-usapan yan, ayoko nang mag-involve, I'm detaching myself, parang gano'n. Siguro meron kang isang gustong gawin, meron kang isang gustong simulan, and itong taong 'to walang ibang ginawa kundi kumontra. Di ko alam kung parent mo yan, parents, pwede din naman na lover mo yan, pwede din na boss mo yan. So, ang ending, wala ng gana si Gemini. Si Gemini pa na wala ng gana, so that is something, di ba? Pwede din naman na parents mo yan, you had this missed opportunity in love, may inoffer sa'yo, hindi mo tinanggap, dahil dan sa manipulative na tao na yan. Manipulative talaga eh, no? Huwag kayong maging tied up dun sa signs na sinabi ko, Aries, Leo, Sagittarius, pero usually kasi yung signs na yon, um, sila yung fear, sila yung matapang. So, ikaw tong nire-restrain mo na yung sarili mo, pwedeng hindi ka kumakain, kasi marami ka nang na-miss o may na-miss ka na opportunity dahil sa mga tao na nakapaligid sa'yo na dinidiktahan ka kung ano yung dapat mong gawin. Pwede kasi na sobrang bata ka pa eh. So, ito, hindi ko alam kung magandang sign ito para sa'yo. Just take what resonates, take it with a grain of salt. Aalis. Pwedeng aalis sa relationship, pwedeng aalis ng bansa para makatakas na o para mag-solo na, para maging independent na, para ma-practice na ang decision making mo sa sarili mo. Si Gemini ay ano pa naman din si Gemini, very a social butterfly si Gemini. Hindi siya natatakot na mapirmi lang sa isang lugar, sa isang tao, sa isang sitwasyon. Willing to explore something new, willing to parang curious siya, very very curious si Gemini sa life in general. So madali lang para sa iyo ang umalis. Tingnan mo, nakuha mo ulit ang Four of Cups. So talaga namang ito parehas yan. Magkaiba lang ng deck. Ito yung core energy mo, yung apathy. Ito yung wala nang pakialam, nakuha mo siya ulit. At wala ka nang pakialam doon sa tao na yan na medyo domineering at parang hawak ka nga sa leeg. So, merong tao na parang
malakas ang control over you, and imbes na mag-retaliate ka, gumante, or lumaban pa, parang siguro sawa ka ng lumaban pa, andun ka na lang sa point na parang tahimik ka na lang, laying your head low, and maybe planning your next steps. Pero mukhang wala ka pa dun sa planning, mukhang nasa, ngayon ay parang ano ka pa lang, tahimik ka lang, dead me lang, ninanamnam mo lang, pwedeng pinoproseso mo lang kung ano yung next, kung ano yung, kung paano ka tinatrato. So, Page of Coins right here, tingnan mo, Page of Coins clarifying ang Page of Wands. Page of Wands here in reverse, parang you want to be a student of life pero hindi mo yun magawa kasi dun nga sa mga forces na nakapaligid sa'yo. Forces, meaning pwede yun nga, yung domineering na person. Pwedeng ikaw ay nalilimitahan na sa isang sitwasyon ka na very limiting para sa'yo. Ina-acknowledge mo yon pero wala kang magawa in a sense that pwede kasi na binibigyan ka lang ng allowance, wala kang sarili mong income. And itong Page of Coins, darating ka na doon sa parang ah, aaralin mo o magko-contemplate ka kung paano ka makakaalis. Kasi merong pag-alis dito, leaving a situation that no longer serves you. Pero pwede din, ang risk nitong pag-alis na yan, pwedeng meron kang excess baggage. Hindi ba fully napapatawad yung mga tao? Tatakas ka na lang, mag-walk out ka na lang. Pwedeng ganon. Pwedeng yung makikipagtanan. Pwedeng yun yung nakikita ko, makikipagtanan. Oh, feeling ko matagal na tong issue na to. Matagal ka nang hawak sa leeg ng mga tao na ito. Pwedeng grupo kasi ito eh, pero pwede din na parents mo nga. Kung work related ito, pwedeng merong nagpa-power trip sa'yo. Pero yung iba sa inyo, feeling ko major love related. Mas malakas yung feeling ko. I'm leaning towards 80% na love situation ito. Meron kang gustong pakasalan, pwedeng gano'n, na ayaw nung parents mo doon, ayaw ng mga kapatid mo doon sa tao na yon. Pwede din naman na gusto mo mag-propose sa jowa mo, pero wala, hindi siya sakto. Pag lumabas pa yung Hierophant dito, ewan ko na lang kasi grupo talaga yun na ayaw. Pero walang Hierophant kasi dito eh. Nakikita ko lang, alam mo nakuha to ng lahat. The Tower. Medyo breaking, parang breakthrough moment ang mangyayari this September. May breakthrough moment this September. Ang breakthrough moment, pwedeng realization na I'm in a wrong relationship. May realization na I've been in a toxic parent-child relationship. Yung mindset ko sobrang nadiktahan ng mga magulang ko. Hindi ko alam bakit ganito ako mag-isip. Siguro dahil ganito nga yung parang tinuro sa akin all my life ng parents ko. At itong buwan na 'to, magkakaroon ka ng major realization, aalis ka na lang kasi hindi mo naman sila mababago. Ang Tower moment ay isang sampal na universe. Matagal na sigurong issue ito na hawak ka sa leeg. Matagal na issue ito na nire-restrain mo yung sarili mo, nalilimitahan ka, restraint, self-restraint, hindi mo magawa yung mga gusto mo, parang nakakulong ka lang, hindi mo magawa yung mga passion projects mo, hindi mo masimulan, hindi mo pakasalan yung taong gusto mo o hindi ka maka-move forward. Marami kang na-miss na opportunity dahil sa controlling figure na ito. At dahil dyan, itong Setyembre, magkakaroon ng sampal sa universe. Babaguhin ng universe ang mga ganap sa buhay mo. Maaaring hindi maganda ang parang yung climax, pero ang kalalabasan nun ay magiging malaya ka. Kasi, well, hindi ako sure doon sa magiging malaya. Hindi ako sure sa magiging malaya, pero may pag-alis. Mako-close na itong chapter na ito. The World card, ito ang end ng Major Arcana. So, matatapos na ang isang chapter ng buhay mo na dapat nang tapusin o hindi na karapat-dapat na magpatuloy pa sa buhay mo. Kaya World card, parang ano na siya, bagong simula, bagong chapter at may isasara na chapter. Siguro, parang tapos na ako doon sa self-restraint era. Tapos na ako sa um, amuyong era. Tapos na ako doon sa sidekick era. I'm gonna stand up for myself. Pero mukhang wala ka pa doon. Since ang core energy mo, ito pa lang,
Four of Cups, medyo nag-iisip, nagko-contemplate, nagre-reflect na parang bakit ganito, wala na akong gana, hindi ako natutuwa sa sitwasyon ko. Wala pa akong planning na nakikita dito, parang nagwawalo pa lang, nagtatampo sa nangyayari sa ginagawa sa iyo ng ibang mga tao. Pero ending your reading the Tower, kailangan muna mangyari yung sampal na universe na yon bago ka fully makaalis. Meron munang masasaktan. Not physically, masasaktan as in pwedeng heartbroken lang kasi halimbawa, sila, yung family mo, ma-heartbroken kasi aalis ka na, magde-decide ka na umalis kasi nga for the longest time nasasakal ka na. Sarado yung kwento. Iwan ko yun dun. Pero ito, kukuha tayo ng mensahe sa'yo ng Universe, Oracle card. This is the Citadel Oracle deck kung gusto nyo malaman. Ang Oracle deck, kahit sino, hindi kailangan ng certificate para maging Oracle reader. Para siya sa lahat. So, kung gusto nyo makita yung deck na ito, nasa description box lang siya. Bago to So, babasahin ko sa inyo yung... Ay! Ang dami Go tayo ulit. Babasahin ko sa inyo yung description niya. Kasi, hindi ko pa siya completely naaral. Okay, The Alchemist. Wow! Parang magmamanifest ka, magic ka. The Alchemist, balance, invention, destruction. Ito yan, destruction. Nice. Ganda niya, may pa shine pa. Colored liquids and strange-smelling chemicals bubble from inside of glass apparatus. A creature watches you from inside of a bottle, blinking its single eye. And in the middle of the chaos sits the alchemist, surrounded by an infinity of notes. It takes genius to create, and the alchemist is the embodiment of invention. They understand the core principle of creation, solve et coagula. Something must be destroyed in order to create anew. That place of safety must be burned down in order to rebuild from the ashes. The alchemist is not afraid to take drastic measures in order to achieve their goals. In order to create, be it a new project, a new chapter in your life, or perhaps a new relationship, something must first be dismantled, to yan, tower, in order to make space. But in alchemy, nothing is ever truly destroyed. The new is built on the foundations of what has come before, and there are lessons to be learned from the rubble. Perfect. Perfect, Gemini. Kasi tower, ending your reading is a tower. Something will be dismantled. May shake up kasi ang tower something will have to be dismantled para makakreate ka ng something new. So, the longer you take sa apathy na to, and the longer you don't take action na i-close na itong chapter na ito, matatagalan din bago ka truly makalaya at makaalis. So, wag ka matakot. You are the alchemist. You have to understand na kailangan may mawasak muna para makabuo ng panibagong makamanifest ng bagong bukas, kumbaga. So, yun na yun, Gemini. Perfect yung oracle message na yan para sa'yo. Iwan ko na yun doon. Like, share, subscribe lamang po at sana maabutan ko kayo next time. Ako po si A and see you soon. Bye!